Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Kaya't inutusan ni David si Joab, ang pinuno ng kanyang hukbo. Pumunta ka, kasama ng iyong mga opisyal, sa lahat ng lipi ng Israel, mula sa Dan hanggang Beersheba, at bilangin ninyo ang sambayanan. Gusto kong malaman kung gaano sila karami. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbong sandatahan. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos ipabilang ni David ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya kay Yahweh, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ni Yahweh ay pumunta sa kanya ang propetang si Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh. Mamili ka kung alin sa 3 parusang ito ang gusto mong gawin ko sa iyo. 3 taong tagutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin?" Sumagot si David, "Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito, sapagkat mahabagin si Yahweh. Ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya, kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao." Kaya't si Yahweh ay nagpadala ng salot sa Israel, at mula sa Dan hanggang Beersheba ay 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang yon hanggang sa itinakdang panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, pinigil siya ni Yahweh. Nagbago ang pasya nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ni Yahweh ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Jebuseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya kay Yahweh, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo, at ang mga walang malay na tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya, at sa kanilang pagkamanghay,
Nagtatanungan sila. Saan niya natutunan ang lahat ng yan? Anong karunungang itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya't sila'y nagduda sa kanya at siya'y hinamak nila. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta'y iginagalang ng lahat maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng himala roon maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Nagtaka siya dahil hindi sila naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Jesus left there and went to his hometown, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. Where did this man get these things? They asked. What's this wisdom that has been given him? What are these remarkable miracles he's performing? Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us? And they took offense at him. Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own town, among his relatives, and in his own home. He could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. He was amazed at their lack of faith.